Kausapin natin si Attorney Franklin Anthony Tabakin IV, ang direktor ng Privacy Policy Office ng NPC. Attorney, good morning po, Attorney. Good morning, Sir Ted. Good morning, DJ Tata. Oh, sorry sir, yung aking example medyo ano lang po ang example kong ginawa to make it interesting sa ating diskusyon. Una po, bakit po naglabas ang NPC ng tila po pag-aayos o amyenda sa circular po ninyo on CCTV systems? Salamat po sa tanong, Sir Ted. Unang-una ho, yung in-issue ho previously ng NPC is merely an advisory po, no? So, para ho siyang guidelines lang, general guidelines. Ngayon no, na pagbatid ng ating komisyon at ating mga kasama sa NPC na kailangan na po medyo i-detalye at maging directive po dun sa pag-establish ng rules on the use of CCTV. Dahil po sa mga inquiries po na natatanggap namin, kahit po patungkol doon sa sitwasyon na sinabi nyo kanina, pati po kasi meron pong mga LGUs po na nagre-require na ng CCTV sa mga business establishments po. Ayun. Sige po. So, yun nga po ang ating kung gusto ho dito matutunan. Ito ho'y napaka-importante pagkakataon nga po, Attorney, na matuto ang taong bayan. Ano ho ang... ito ho kasing hindi ko masyado maintindihan ito. No? Yung Personal Information Controllers at yung Personal Information Processors. Ano po muna yun? Salamat, Sir Ted. Ang Personal Information Controller ho, sa madaling salita po, siya po ang nag-uutos kung paano gagamitin ang personal data. Ang Personal Information Processor naman po, siya po ay napag-uutusan lamang ng Personal Information Controller. So dun ho sa example niyo po, halimbawa po sa mall, yung nag-ooperate or may-ari ng mall, siya po ang Personal Information Controller, samantalang yung security guard, merely processor lang po. Ayun. Okay, sige po. Ano po muna ang hindi po sakop ng circular na ito na mga CCTV na nakakabit? Opo. Dito sa circular na to, in-expound ho namin o binigyan namin ng liwanag yung household exception rule. So yung dito po, pagka ginagamit ang CCTV sa personal o pampamilya or sa loob lang ng bahay, no? As long as yung bahay ho or establishment ay hindi ginagamit pang commercial sa negosyo po, no? Or for commercial purposes, excluded do dito sa circular na ito. Pangalawa hoong exception dito, yung lawful surveillance po, no? Lawful surveillance by law enforcement agencies or other government entities po na may mandato. Okay, opo. Yun po. Klaro po yun. Ano po? Dalawa po ang exemptions. Yung sa homeowners po, hindi sakop ng exemption. Kung ang nakukuhang image ng CCTV po public space, kahit na halimbawa ho nasa loob sa ng isang subdivision, covered pa rin ho siya. Opo. Yung pong mga nasa streets ng subdivision, doon sa guardhouse ng subdivision, covered po iyon? Covered po siya kasi po public space ho siya. Okay. Or pwede rin ho nating i-qualify siya as semi-public po. Okay, sige. So ganito, kasi dapat po din natin maintindihan na ginagawa po ito ng NPC kasi nga meron tayong umiiral na Data Privacy Act, hindi po ba? Tama po, sir. Okay, sige po. Ipaliwanag niyo po yung pong provision ng Data Privacy Act kung bakit po hindi karaka-raka ay pupunta ako doon sa subdivision guard at gusto kong sabihin, play mga yung CCTV kung anong oras umalis yung kotse ko. Kasi ginamit ng asawa ko, ginamit ng anak ko. Di ho ba hindi pwedeng agad-agad sumunod sa kanya yung guarda, di ba? Tama po yan, sige, sir. Okay. Sige po. Sige po. Ano pong kaugnayan nito sa Data Privacy Act? Opo. So,
pagka ganyan po na maghihingi ho kayo ng access do sa CCTV, kailangan nyo po kasing i-establish kung ano ang basihan nyo. So marami po yan na nakasulat po yan sa Section 12 at saka Section 13 ng ating batas, no? Pwede po kasing siguro ang pinaka mag-a-apply po kung kayo ay gustong may establish na legal claim o kunyari magsasampa kayo ng demanda or kayo mismo magdedepensa, halimbawa may paratang sa inyo na kayo ang nagnakaw or gumupit ng damo or halaman ng kapitbahay nyo, pwede lumapit at sabihin nyo yun po ang basehan nyo. Pero in the first place po kasi, rene-require po nitong circular na to na pagka nagde-deploy ng CCTV po, kailangan po meron policies in place. So kailangan nandun na rin ho yung kung paano bibigyan ng access yung mga tao, yung mga data subject po. Paano bibigyan ng access? Meaning po, bawat establishment gagawan sila ng panuntunan o may standard po dito na kinakailangan nila na sumulat ng formal, sabihin ang dahilan o kaya po naman, sabi nga po dito sa inyo pong press release, kung ito po ay para sa law enforcement, criminal investigations, court orders, and administrative inquiries. Ano po? Paano? Yes po, kailangan po nilang i-establish po. Kailangan po bawat establishmento na magde-deploy ng CCTV, kailangan po mag-establish ng policies po nila, pati manuals po. So bawat may CCTV sa public space ay dapat may sarili silang manual. Opo, tama po yan. Kasi hindi lahat ng establishmento ay pare-pareho ang ginagawa or pare-pareho ang gustong makapture na video. Meron pong iba na ginagamit yan sa pag-training, sa pabrika. Yung iba naman po sa security lang po talaga nung kanilang establishmento. So depende po doon sa purpose nila. Okay, so talaga bang dapat black and white yan? Meaning kung ako po, example lang po, meron akong isang retail outlet, no? Itong mga 7-Eleven, mga ganon. Alright, at sa labas ng aking tindahan ay may CCTV na along the road. And then pupunta yung sino man pong nag-iimbestiga, whether law enforcer o isa pong naghahanap ng kanyang kapamilya, kung dumaan ba doon sa lugar na iyon, dapat yung mismong 7-Eleven outlet na iyon may sariling nakasulat na panuntunan kung paano ang kakailanganin bago magbigay ng kopya ng CCTV o mapanood yon? Ganun nga po. Tama po yung sinabi nyo, pero ang 7-Eleven po kasi, dahil isa siyang malaking institusyon, pwede yung iisa na lang. Oo nga. Sa lahat ng mga branches nila. Since pare-pareho naman po ang kanilang ginagawa. Hindi po kailangan per branch meron po. Hindi, kaya nga po, I mean, that's understood po. Kumbaga, basta bawat isa, kinakailangan may sarili. Opo, kung ito po'y korporasyon o kumpanya, iisa lang po yan sa lahat. Pero assuming po na solo ka lang na grocery doon sa lugar na iyon, dapat may sarili ka. Opo. Kailangan po. Kasi kailangan po nating tandaan na ang Data Privacy Act po kasi, recognition ho yan ng karapatang pantao. So kailangan po natin na hindi maabuso yung or magamit sa masama yung ating personal data. Okay, paano sa household kung ang iyong CCTV sa harapan din ng bahay mo at doon sa kalsada ay nakukuha? Yun, exempted ka? Tama po yan, exempted po yan. Okay. Sa mga household ho kasi, generally ho, exempted talaga siya kung nakakabit sa household. As long as po na yung household na yun ay ginagamit talaga for resident. Opo. Kasi na-recognize din ho natin na minsan meron hong mga household na ginagamit pang negosyo.
Di ba Opo, minsan opo, may mga opo. tindahan or Opo, may opo, shop opo, na opo. maraming taong pumapasok. Oo. So pagka ganun ho, based on the circumstances ho, yung totality of circumstances, papasok ho kayo doon sa household exception, then hindi ho kayo kailangang gumawa ng manual, privacy notice, etc. Okay. Opo. Yung CCTV sa mga hotels at motels at lodging houses, yon public yon. Opo. Apo, ano po, di ho ba yung mga papasok, mga entrance nila, mga at saka exit, yon public po yon, no? So dapat din meron silang panuntunan. Basically po, ano ang dapat nila alaman nung kanilang sarili pong panuntunan kung guidelines nila? Opo. So kailangan po meron silang unang-una privacy notice po na kung saan ilalagay yun, sasabihin nila o sa publiko na meron silang CCTV kung para saan yung CCTV. Tapos po, kailangan po, yun nga, yung nasabi ko kanina, kailangan may policies kung saan nakasulat to. Parang utong sa madaling salita, ito yung mga procedure no? Paano, saan ginagamit, ano yung data security nila, kanino nila pwedeng ibigay lang yung access doon sa CCTV. Opo. Pati po yung kalidad ng video, yung storage po, no? At saka yung retention policies po, yun po ang pinaka-importante. Opo. Dito po sa aming himpilan kasi meron na yan, no? Meron na po nakapaskil na merong may CCTV dito, sinasabihan ka. Meron dyan CCTV. Oo, at ito nga ay para sa kung anong purpose nito. Ano po, klaro po naman yon. Dapat may nakapaskil na merong notisya na may CCTV dito, ha? Ayan, ano po. Pero yung polisiya, kung kailan mo yan ilalabas, sino maaaring makapanood niyan, may kaukulang pang separate na guidelines po. Yun, ano po, attorney? Opo, nandito rin po nakasulat po sa circular natin yung mga detalye kailangan nilang ilagay sa policies po. Okay, sige. So, parang nga din kasi, alam mo na may CCTV, kinukunan ka. Oo, alam mo yon na kumbaga, yung privacy mo, nasasakop na nito, di ba? Ito ang purpose nun Pinapaalam sa iyo, oy, may CCTV ka dyan na nakukunan ka. Opo, pero hindi naman basta-basta maaari ding panoorin yung ninuman nang wala din pong pahintulot mismo sa iyo na kinunan ng CCTV. Ganun po ba yon? Isa po yan, kung nag-consent po yung data subject, meaning yung nakunan ng ng pero meron din po kasi na realistically kasi hindi naman pwedeng hingin ng consent ng lahat ng tao na nakukuha sa publiko. Pero meron po kasing mga basis po. Ang pangkaraniwan po kasi diyan pagka nag-establish po ng legal claim or defense po ng legal claim, yun ang pangkaraniwan na encounter namin. Ngayon po, minsan din naman kasi pag requirement ng batas, halimbawa sa bangko, na ganun, requirement ng batas na may CCTV, kailangan hindi na kailangan kunin yung consent. Ngayon, yung access naman po, ibang usapan naman po yun. Ngayon, kung yung access po, kailangan din po na yung access, kunyari, yung data subject po mismo ang mag-a-access, then hindi na niya kailangan magbigay ng basehan. Kailangan lang niya sabihin yung rason niya, base doon sa Section 12 at saka Section 13. Ngayon po, kung ibang tao ang mag-a-access, ganun din po, kailangan niya mag-establish ng basehan po. Pero kailangan pa ng, for example, sa hotel, kailangan pa ng permiso nung tao na nakunan bago payagan yung interested party na makakuha ng kopya o mapanood ng CCTV. Hindi ho parati, sir. Okay. So kung may nakunan po, halimbawa establish niya kasi meron siyang isasampang demanda, kailangan pong establish nung nagre-request na valid yung claim niya at valid yung basehan niya. Hindi naman po pwede na sabihin lang niya na gusto ko kasi magreklamo. Kailangan po, merong kaakibat din ho siya na ebidensya na ipapakita. Basically po, case to case, din po ito, basis, kumbaga. Sir, ano po ang penalty sa mga lalabag po dito? Anong pinaka-light? Anong grave? Well, ang pinaka-light po, kung nag-violate po kayo dito sa circular na to, would be an administrative fine. No, it ranges from as low as 10,000 to
Actually ang pinakamalaki po is 5 million from my recollection. 5 million, ano pong klase ng violation yun? Ba't malaki? Administrative fine po. O nga po, opo. Ano po yun? Example po doon. Kung grave po talaga, halimbawa ho, gumagamit kayo ng CCTV at sobrang wala ho kayong manuals, basta wala ho kayong policies, basta pinamigay nyo lang yung footage sa ibang tao, makikita ho na medyo grave ho yung yung inyong pagkakamali, pwede ho kayong ma-impose ng malaki-laking penalty po, no? Kung mag-post ka sa social media ng CCTV footage nang walang pahintulot nitong subject, o kaya mismo ng nitong personal information controller. Opo. Kung nag-post ka at wala halimbawa walang rason at dahil sa whimsy lang ho, kumbaga, dahil sa gusto nyo lang na ganyan, pero gusto nyo meron kayong masamang intention, maliban ho kasi marami hong batas no na nagpaparusa diyan. Sa NPC po, meron din ho kasi kaming criminal na liability. So meron din ho damages po, so civil liability po 'yon. At tulad doon na sabi ko nga ho, administrative fine po. Okay, so hindi rin pwede 'yon, 'di ba? Na mas mabigat ang kaparusahan doon, criminally kapag nag-post ka ng kuha ng CCTV na sa isa pong na ang kuha po ay galing sa isang public space. Opo, maliban ho dun sa nag-post, pati ho yung nag-ooperate ng CCTV, pwede hong managot. Yung bang nangyari kay VP Sara na ang claim niya CCTV, ano lang ito, attorney, theoretically po, kasi may claim na hindi daw ho CCTV yon. Yun po kasi ay airport, no? Airport po iyon. Assuming po na ito nga ay kuhan sa airport na CCTV. Yun ho ba ay paglabag sa batas yung na-i-post ito at naisa publiko yung kanyang paglakad sa tube papunta po ng eroplano? Opo. Unang-una po kasi sa airport po kasi, meron no tayo, since it is a public space and then it's open to the public, no? Medyo bawas ho yung ating expectation of privacy doon, no, sa lugar na yon. Ngayon, assuming po na talagang CCTV ang nakukuha doon sa doon sa footage na yon, depende po kasi dahil kung may exception po kasi dito, tungkol po halimbawa po sa media, no, accepted do yon, or po sa law for surveillance, so exempted din po yon. Paano pong kung meron pong basihan, no, base do sa mandato ng isang agency halimbawa ho, or sa media po, basta may basihan sila, exempted po yon, hindi po natin masasabing automatically labag po sa batas siya. Okay. So kinakailangan pang laliman ang pagtatanong o pag-iimbestiga. So kapag kuha ng CCTV, kumbaga public figure ito o public official ang subject dito, the fact na ang kopya niyan dapat nga hawak ng personal information controller, no ho? And then ito po ay ibinigay sa media para ma-publish. Wala pong issue doon? Wala pong nilalabag doon na privacy issue? Hindi ho kasi pwede po na basta ipamigay po sa media. For example po, na-recognize po natin dito sa circular po, no, na if it's just for entertainment purposes, no, wala naman ho talaga siyang value halimbawa po na ganyan. Hindi ho obligado ang PIC na ibigay sa media. So sa madali pong salita, kahit po ang media kailangan din po mag-establish po ng
ng rason na nakasaad po base po sa Section 12 at saka Section 13 po ng ating Data Privacy Act bago po sila mabigyan ng footage po. Oo, so hingi ka formal request no doon sa PIC kung bakit ka dapat nabigyan. Pero kung ito po ay ililik, kumbaga ilulusot lang noong pong either PIC o PIP, meron ho ba doon pananagutan? Yung kung ililik lang po ng PIC or PIP, wala hong rason, wala hong basihan na gano'n, ay definitely po talagang pwede ho silang managot. Opo. So ibig sabihin po, kahit na airport po ito, public space po ito, hindi pa pwede na agad-agad maglalabas ang management, regardless kung sino ang subject dito ng footage sa media, para isa publiko ito ng ng walang kaukulang-pong pag-aaproba mismo ho nitong management o yung baga PIC kung tawagin po ninyo. Dapat po ganon? Opo, dapat po ganon. Kailangan, like I said po, kailangan ho talaga ma-establish natin yung rason. Ngayon po, hindi rin naman po ang PIC kung nakatanggap ng request, hindi naman nila pwedeng tanggihan unreasonably. Kailangan din nilang isaad kung bakit nila tinatanggihan. Ngayon po, kung nagkaroon po ng conflict na gano'n, pwede po tumulog sa amin po at kami po magre-resolve ng conflict po na yon. Okay. Parang doon sa airport yung kumain ng dolyar, di ba, na security personnel. Ang naglabas noon ay mismo ang NAIA security. Inilabas sa media yung pagkakataon na iyon. Yun, may pahintulot nila. Pero yung subject doon, wala na ba siyang laban doon? O pwede siya magsampa ng demanda dahil ba't nyo nilabas yan? Kahihiyan ko yan. Medyo mahirap po doon sa sitwasyon na yun. Doon sa empleyado o tauhan ho ng security. OTS. OTS, oo. Kasi po, unang-una, public servant siya. No? So, meron po kasing mga, di ba, may duties and responsibilities ang public servant. At saka doon ho kasi sa sitwasyon na yon, kinakasuhan ho kasi siya. Ebidensya yun doon sa kaso niya. So, may basihan po kung bakit kailangan yung footage ng CCTV po. Opo. Kumbaga, imbued with public interest, attorney, no? Opo. Sam, ito ho bang inyong circular? Sakop nito ang mga dashcam? Hindi po. Meron pong hiwalay po kaming ilalabas tungkol ho dyan sa mga dashcam po. Basically, to CCTV yun mga nasa fixed location po. Okay, so maglalabas kayo sa kawalan po ng kaukulang-pong guidelines or circular, walang umiiral ngayon based on the Data Privacy Act. Kung may kuha ka ng dashcam, tapos sa ilang pong insidente, road rage man yan o anumang pong pangyayari, tapos ipopost mo sa social media? Meron po, yung Data Privacy Act po, by itself po, covers that. Because yung mga footage kasi, pagka nakakakuha ng image ng tao, halimbawa, ganyan, automatically kasi personal data ho yan. So covered ho siya by the general law, which is the Data Privacy Act po. So kahit na ako ay nag-road rage doon, may hawak akong anumang bagay at ako'y nagwawawala doon, may nakakuha ng dashcam na ito at ito'y na-post, may paglabag pa rin sa aking data privacy? Kung depende po Kasi kung nasa daan ho kayo, medyo mahirap po kasing kasi wala ho kayong expectation of privacy po kung nasa public road ho kayo, di ho ba? Nakikita kayo ng lahat ng tao. So, it really depends po on the situation, on the totality of their circumstances. Kasi po kung nasa loob ng village pero public road ho yun, medyo ibang usapan din po siya. Ayun, okay. So, depende nga din, kasi nga, nasa public space ka Tapos gumagawa ka ng something, kumbaga, in flagrante, caught in the act ka, no? Na gumagawa ka ng hindi tama, nakunang ka, at yan ay na-post sa social media o inilabas po sa mga TV stations. Kung magdedemanda ka, ikaw yung subject doon. Ba't yung nilabas yan? May Data Privacy Act. May medyo yun, wala siyang doon, legal basis
to file a complaint? Nakuhanan po. Oo. Yung nakuhanan ng ano. Oo. Pwede naman po kasi meron din naman po, no? Okay. Pero sa ganun nung sitwasyon kasi baka mahirapan siya na pigilan ng mga tao dahil nga po it's a public space. Yung pong CCTV sa loob ng public transport, taxi, TNVS, di ba? Usually meron din po yan, no? Oo, sa mga bus, meron yan. Yun po ba yung may-ari ng transport company? Oo, kapag meron pong, yun nga, no? Hihingi na pribado, hindi walang kaugnayan sa pag-iimbestiga ng krimen, mga personal po na mga usapin, no? Opo, pwede ho ba yun? Yun po, may mga pagbabawal din at hindi ka rin agad-agad magpo-post niyan sa kuha mo doon sa public transport? Tama po yan. Kung, although sinasabi nyo, labas na ho dito sa circular, no? Pero tama po yan na hindi rin ho basta-basta pwede mag-post yung mga tao. Yung may-ari nung, yung halimbawa yung bus company, yung bus company. Opo. Oo, kasi di ba dati meron pong ay magkarelasyon na napatay sakay sila ng bus. Opo, magkasama sila doon sa bus. Oo, nilabas din yung kuha niyan sa loob ng bus. Doon po, hindi ka pwede maglabas sa publiko kaagad ng ganung mga kuha sa loob ng bus mo. Hindi ho raw-rada o hindi ho agad-agad. Sabi ko nga po, depende ho doon sa basihan. Base ho sa Section 12 or Section 13. Kasi po doon kung sa sitwasyon na ho, baka kinasuhan siya, so kailangan niya ho ilabas yung video para i-depensa yung sarili niya, then meron ho siya lawful basis para ho gamitin yung footage. So ano ho yan, hindi sila sakop, ang mga CCTV sa public transport, hindi pa sakop nito ng inyong circular? Ito po, hindi pa ho. Okay. Kasi ho, parang lalabas ho siya, dashcam po, no? So hindi pa ho sakop. Ito po, yung mga CCTV talaga na nakakabit sa isang stationary na lugar po. Oo, kasi nga 'di ba ang LTFRB meron din silang mandato na magkabit ng CCTV ang public transport eh. Opo. Hindi pa covered nito po yun. Okay, sige. So, Chacha, ito, marami tayong natutunan dito. Malinaw na malinaw. Last na lang po, attorney, bago po namin kayo bitawan. Kanina nabanggit nyo, ginawang example ni Manong Ted, yung tungkol dun sa kumain ng pera doon sa airport, na sinasabi nyo, public servant siya, so minsan parang na-exempt for public officials, public figure, mga artista, hindi lang mga politiko, na halimbawa nakuwanan sa CCTV, tapos ipinost ng wala silang alam, at kumbaga walang kinalaman sa trabaho yung time na nandun sila sa isang establishment. Yun po ba exempted? Paano po yun pagka ganun ang kaso? Hindi po. Bali po, yun sa example ko po kanina, no? Yung ang konteksto po kasi noon, yung security na kumain ng pera po kasi meron ng ongoing kaso. Yes. No? So iba usapan. Ngayon po, kung ang public figure po nasa labas, no? Kukunan ng video or kukunan ng nakuhanan sa CCTV, no? Depende po kasi sa lugar hindi po do sa tao. Titingnan din po. So kung nasa isang public figure nasa isang pampublikong lugar, no? Pwede po siyang makunan at medyo kailangan po yung basihan ng paglabas ng footage din po meron hong kumbaga merong specific po na mag-a-apply sa kanya. Okay, no? Ganito, siguro para mas klaro itong gusto mangyari matanong ni Chacha. Ito po kasi common, no? Hindi CCTV kung hindi cellphone video. May mga tao kukuha po ng video sa kapwa-tao na na public figure ito. At kukunan in an awkward situation yung public figure, no? Minsan siguro po medyo may kinakausap tapos nagtatalo sila and then ipopost yan. Ito na si ganto nagyayabang o kaya po naman itong ito kumakain ito, nakita mo medyo hindi awkward yung kanyang pagkain, pinopost sa social media. Yun po, klaro paglabag yon sa data privacy law? May pwede ho siyang lumabag po, no? Kung dun sa totality of circumstances, merong expectation of privacy yung taong nakunan, whether it's a private or public figure po, then meron po siyang karapatan po sa under the Data Privacy Act po na magreklamo.
Kasi for example, si Chacha natutulog sa airport, tumutuloy yung laway. Nakunan siya nung isang tapos ipinos, eto kung matulog pala ito, tulog mantika. Ay, hindi malalaman na nga nila. Opo, di ho ba, humihilik pa, nakunan pa narinig pa sa video yung paghilik niya. Yun, pwede niyang idemanda yung magpo-post na at kumuha ng video at isa na publiko nang wala siyang pahintulot. Kasi dahil public space siya, yun nga po ang medyo kung nasa airport ka at natutulog ka at nahagip ka ng isang video na using a cellphone camera halimbawa medyo wala ho kayong baka mahirapan po, depende po doon sa sitwasyon. Pero hindi ho ibig sabihin noon na wala na kayong karapatan. Pwede reklamo, pwede kaso kasi meron ho tayong cyber libel, marami po Unless, marami po cyberbullying. Kumbaga unless talagang merong kang intent. Motive of malice, no? And ridicule, no? Yung intent nga. So yun yung sinasabi ni attorney kanina, hindi sa kung public figure or private, depende kung nasa ang lugar ka. Kasi yun yung sinasabi niya. Yung motibo nga din. Yun nga, tsaka yung motibo. Yung intent. Okay, kaya ako din At least malinaw na. Mag-iingat tayo, baby. Baka kung saan-saan nila tayo makita magka-holding hands. Yun ang mahirap doon Hindi naman tayo sikat, tsaka wala naman nakakilala sa bagay, oo nga. Diba, itsurang ito. Diba? Hindi ko naman kamukha si Piolo. Para ako pagkaguluhan. Ikaw pinapatawa mo si Attorney Franklin Mabuti ka mo at mukha tayo mutukoy lang dito Alam mo sa mga waray, ano yung mutukoy? Wala lang, para ka lang, pangkaraniwang ka lang. Sa kulay ko na lang, sino ba naman? At least happy ako dyan. Ay, oo naman. Ikaw, delikado ka. Bakit? Kasi marami kang kamukha Aray ko po. Kamukhang artista. O sige, attorney, napakainam po nito. Kami po'y natuto dito dito po sa ating diskusyon kasi nga walang pumapansin nito pero mga kapatid, may kabuluhan po ito. Opo, itong isyong ito dahil ang pinag-uusapan nga ay privacy natin pero tandaan lang natin ang paliwanag po ng MPC, yung privacy na yan ay tama ba attorney, na babawasan kapag kayo nasa public space. Opo, kasi po babalik po tayo doon sa reasonable expectation of privacy po. Opo. Okay, attorney, salamat na marami Kami po'y natuto this morning. Maraming salamat po, Sir Ted, DJ Chacha. Opo, thank you. Si Attorney Franklin Anthony Tabakin IV, ng National Privacy Commission. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.